Is there trash talking sa press? I think the press itself is a trash talk already. Wow. Hindi, di ba? Philosophical. Hindi, kasi sobrang parang natatakot ako eh. What are the best days? These are the best days. Halina't makinig sa mga kwento, sa mga kwento ng ating mga idolo. Tara na, kwentuhan na tayo dito. Cause you know we gon' talk about basketball. So would y'all listen up and hear the message, y'all? And if you step back, take the shot that falls, best believe that glory days will recall the past and the present, and their presence is clear. We live some memories, glory days is here. Glory days. Glory days. We live some memories, glory days is here. What are the best days? Glory days. These are the best days. Glory days. Barcelona was at its best but still not enough to stop Mike Cortez. 8 points for Cortez. He gets the steal against the rookie. And he gets he goes the layup. But he gets the putback. Over to the rookie, JC Intan. Intan, long pass down the back. Okay, this Lasal nightmare press. So it was something na talagang pinag-uusapan niyan in the early 2000s. Was that really a thing? Yung ba talaga yung tawag? Or was that just something na parang ibang tao pero sa Lasal, was it called something else? When Coach Franz took over in 98, yun lang talaga yung sistema na pinasok nila eh. So it's just a full court press. We didn't really call it anything special. We had different types of presses, diba? Iba-iba tayo, diba? May man, may zone. So at that time we called it the A, yung man-to-man, A defense. Yun lang yun, A defense. A defense, yeah. And that's just for the team, para lang alam namin kung what press we're doing. Sa bagay, hindi nyo nga tatawagin nightmare yun kasi hindi naman kayo yun na nightmare, sila eh. Sila yun na nightmare press eh. But was that really the backbone of Lasal's 4-pit? Yung ba yun yung that press? Yes. Yun yung namin eh. Our defense was our first offense. So, of course, we had Don Aliado, we had Renren, tapos yung time nila Joseph, sila Macmac sa offensively. But yung defense talaga, that's what set the tone. Oh yeah, sabi mo sa akin, ikaw pinaka-importanting player doon, di ba? Oh, kailangan may dumipensa. Si Renren kasi, puro sundot lang eh. So, we have to cover each other. Na yun magandang time namin, talagang team effort talaga when it comes to defense. So, kasi sa defense, Joseph, walang dyan, di ba? Kumbaga, walang star-star. Kumbaga, tulong-tulong tayo dito. Was that how it worked? Yung play naman kay Franz, very basic eh, di ba? Puro mga staggered screen, pin down, puro ganun lang yung style namin dati. Pero lahat ng mga, siguro kami ni Macmac, we average double digits. Pero half of that galing sa turnover nila Paul, turnover nila Wesley. Di ba, Mojo, di ba? Parang bihira mag-turnover. Di ba? Hindi, ganun lang Hindi talaga, na umabot diba? yung bola kay Wesley. Hindi na nakakatawid eh. Ganun lang talaga. Yun ang number one offense talaga namin. Talagang, siguro, naalala ko dati, inihintay lang namin eh, parang first quarter. Sige, dikit-dikit lang. Pero may isang stretch talaga lagi, Mojo, di ba? Parang, eto na, pag nakasteal na kami ng isa, naku, tuloy-tuloy na yan. May 2, 3, 4. Yan na, biglang di na alam. Isa, parang 10 points na yung lamang natin. Ganun, parang talagang, parang pinadali ni Franz yung basketball during our time eh. Diba? Kasi ako, personally, di naman ako magaling mag-defense one-on-one. Si Macmac, ganyan din. Mukha lang magaling yan. Pero, pag pinadepensa mo, lang kami nun. ganun lang si Macmac. Kunyari, ganyan. Pero isang ganyan mo lang, wala na. Diba? Ganun lang. Di talaga siya yung parang sila Ronald na magaling talaga na one-on-one player sa defensive D. Pero yun nga, di ba? Even si Renren, di ba? Hindi naman napansin dati na hindi magaling mag-defense si Renren kasi, syempre, di ba? Paano ba i-defense natin? Dadalhin namin si Paul sa one side. Biglang parating na si Macmac, double. Di na alam, di ba? Parang, pero wala namang secret eh. Ewan ko, ano ba yung isasabi nila, may secret? For me, wala. Parang it's just a regular run and jump, full court press. Ganun lang siya, kaya Parang kasi usually si Franz like using 3 guards eh, di ba? Like, isang point guard, tapos dalawang, ikaw and Renren, di ba? Tapos usually those 3 guards, they can switch eh. Kunyari, nabantayan namin si Paul, double kami. Pag nabaton ni yung tao ni Paul, diretso na doon yan. Parang may rotation talaga, hindi naman siya yung bara-bara lang. Yeah. There's a certain rotation lang. Pero
Di naman siya ganun komplikado. Yeah. Very ano lang, pero it works. Tsaka Kaya, crucial yung well, during our time, kasi nandun si Willie Wilson eh. Siya yung Foreman pa siya foreman na namin penalty, eh. yeah. So, I mean, of course, the guards are there putting pressure, but then once the ball's passed or whatever, nandun si Willie para makasalo and he can defend, you know, everyone. Yeah, everyone. So, May materialis din talaga sila. tapos, May materials. of course, yung big man namin, nandun sila Adonis to protect the rim in case, or hard foul. Ito. So bakit sa inyo, feeling nyo, parang it's nothing special, it's just the A defense, ganyan. Pero para sa inyo, kayong mga kailangan tumawid ng backcourt, it did not feel ordinary, di ba, Paul? Yes. Kami, pagka Lasal kalaban namin, pag nasa calendar na yan, Lasal, ang practice namin, more on Press break. Press break. okay, press break, walang sawang press break, ganyan, ganon. And yet, agaw pa rin eh. So, may takot. Ako, sa point guard, UE ako, sabi ko, Lasal, patay. Mahirapan ako nito bukas. Kasi, pe-pressure rin nila kami. So, yun nga, yung sinasabi naman, yung once you spin, pagharap mo kasi, pwede pa nag-dribble ka, di ba? Nakataligod ka, pwede ba natin action, mag-dribble ka. Pakita mo pare, ano mo. Pakita mo yung ano mo. Hindi, mag-dribble ka, diyan na, may parating na rin sa kapila. So pag ano, para ka na matataranta eh, wala ka na mapuntahan eh. So papasa ka na lang doon, sigurado meron ng agaw. Ganong katindi yung Hindi, yung timing eh. Actually, timing, Mojo. No? Si Mojo magaling doon eh, si Coach Mon. Yeah. Yung timing talaga na kung kailan ka magdo-double, hindi naman siya laging, hindi, bara-bara, double na kita kagad. Yung timing na pag tumungo si Paul, yan na, sakto tayo. Oh. Yung mga So tama ganun na lang. yung double na, yung agaw naman namin, hindi doon usually sa bola eh. Yung pasa. Yung pasang... Most of the time, yung pasa, yung... Abangan nyo yun. You know, eh. yun yung pasa anticipate Yun namin. yung palobo. Yan na. Yan Yan na, sakto na yan. So, yeah, agawin nila Joseph, nila Makmak, yan. Doon nila nakukuha yung points. Yun. So Wesley, ano pa kanamdam yung mga palobo mo na, mga emergency pass mo na palobo? Wala eh, wala ka nang magagawa. Kasi Hindi naman parang, ikaw yung ikaw yung sumasalo. either kasi well kami, parang katulad kina Paul eh, pag Lasal na yung nasa calendar, yung practice namin is concentrated on on how to break the press. So, siyempre, mag-iisip ka, maglalagay ka ba ng big man sa gitna? Or sino ba dapat ang pwedeng maging ball handler mo? So, dapat, kumbaga kung ano-anong tactics ang iisipin nyo eh. Pero pagdating dun sa laro, parang nawawala lahat eh. Kasi, ang style nila is, they're gonna push you one side, sa sideline, pag na-cut off ka nila, especially if before the half line at nag-spin ka, yari ka. Kasi lalo pag tumawid ka na doon sa half line, yari ka na. Kasi ito na lang yung matitira sa'yo. Ipit ka na eh. Ipit ka na. Yung half line and the sideline, di mo nakakampi. Parang apat na yung nakabantay sa'yo. Very demoralizing kasi parang lahat ng tao nakatingin sa'yo na nag-turnover ka. So parang pag may press kayo at alam mo, kasi parang isa ako sa utusan, ikaw magbaba ng bola or parang ang gagawin nyo, i-deny nyo yung point guard. Pabababain nyo ng yung two guard o yung small forward yung pababain nyo ng bola. Minsan ako yun. Pag alam ko nang kukunin ko na yung bola, eto na. Maitawid mo lang, Wes. Maitawid mo lang. Wes, can you admit or are you ready to admit, willing to admit, that you were scared of the nightmare press? I was. I mean, as I said, we practice it. Pero once you get into the game, it's different. Parang nawala lahat nung pinagpreparahan nyo days before that game. Kasi iba nga yung intensity, iba yung dating nila eh. Iba yung pag sinabi mong pag ang Lasal magpe-press na, alam mong gagana against you. So yun yung kailangan nung as a player we had to overcome that. Is there trash talking sa press? Meron din, pero basketball meron naman. Pero In general. Pero yung ganun na press naman. parang yung mga ganyan, may Si ganun Makmak ba? ganun, di ba? Makmak. Pero Parang, hindi ko lang kung napapansin nyo, yung bench namin, ang pag bigla nakatayo na, na, huli! huli! Sila Richie Romero, huli! sila Eric Ariolo, kukulit nun sa bench, huli! Pero parang I think the press itself is a trash talk already. Wow. Hindi, di ba? Parang, Philosophical, hindi, kasi sobrang parang, natatakot ako eh. Ako personally, parang kukunin mo pa lang yung bola. Or parang kung alam mo ikaw nga yung kuha ng bola. Na parang mas, as Paul said, magkuha mo, bigay mo na, takbo ka na. Ito may ano pa kami dati, naalala ko. Kunyari, sinab kaya si Eli.
may papasok na bago. Kunyari sila Escalona. Gusto nyo yan. Naku, ito na. Patay na naman to. Alam mo, kunyari sa inyo, sila, pasok na sila Epoch. Malamig na malamig. Siyempre, pag malamig na malamig, mga 1 minuto pa lang, error. Balik na naman si Eli, pagod na pagod, di pa nakakapahinga. Alam mo, yun yung mga time na naalala ko eh. Kasi noong time ko sila, Maki, Escalona. Si Eli, siyempre, laro na mga 30-35 minutes yan. Siyempre, every minute, laking bagay na pahinga. Paano siya makakapahinga? Pagpasok na reliever niya, parang 3 dikit kaagad. Parang it snowballs eh. Parang yung takot mo, plus pag nag-turnover ka, demoralized ka, and then before you know it, ang haba na nung lamang, yung hahabulin nyo. So parang ano pa bang gagawin ko? So yun yung parang sometimes you feel so helpless na acceptance na lang na sige, next game na lang. Get the defensive ball. So the intensity is there, but still no numbers. Get the ball! Get in penalty, di ka na foul. If not, handle the ball. You can handle Press nung pumarin eh. Iba, hindi ko lang kung ano ba ang sikreto nyo. Bakit parang lahat kayo coordinated eh? Diba? Parang robot eh. Kumbaga may isa rito, alam na may kakat dito. Kami, ginagawa namin everyday, nagpe-press kami. 2-2-1, 1-3-1, tao-tao. Pero hindi kami kasing efficient ng LaSalle press. I don't know. No, and credit to the coaches, diba? Yung discipline that they... Tsaka, paulit-ulit talaga kami. So, every day we do the press. So, tapos may times na for a time, naging fake trap na nga yung tawag namin. Kasi minsan hindi na kami tumatrap eh. Pero kala nung kalaban namin, tumatrap pa rin kami. So, there are times that we just bluff. Pretend we're going. Pag pinick up na niya, alis na kami. So, ngayon, stuck na yung tao, yung may hawak ng bola. Bakit gano'n? Ba't parang Tsaka automatic? naalala ko mo yung practice natin, di ba? Alam mo na yung schedule, yung 3 hours natin, warm-up. Pagdating ng after warm-up, shooting. Pagkatapos yan, Press na. 3-on-3. Yung 3-on-3 na, yung trapping, di ba? Basta breakdown after ng nun, press. parang routine na namin eh. So parang first 20 minutes of the practice, A defense. After that, B defense, C defense. Next day, gano'n na naman ulit. Paulit-ulit Parang lang pare-pareho talaga. lang ginagawa namin. So parang kami, hindi na namin kailangan isipin kung ano yung gagawin namin pagdating kalaban kayo. Kahit kaya si Paul pa yan, si Eli pa yan, lahat na mag-gain na point guard. Wala, gawin na natin to. If hindi siya naging effective, gawin pa rin natin. Kasi may certain time, mapapagod din siya. So Yun lang pag inaantay kalaban namin. nyo, kunyari, Ateneo or UE, UST, walang special na, parang, si Paul kalaban natin. Wala talaga pare. Kumbaga kahit sino pa yan, 'di ba? Kahit si Eli pa yan, kahit sino pa yan. Basta kami, gawin na namin 'yun. Kahit sino ay ilagay mo 'yung bangko namin, 'di ba? Alam na rin niya gagawin. Yan lang din 'yun, pare. Pero may mga certain player lang talaga like si Mac, kaya sila mo. Magaling sa timing eh. Yung timing ng double team, anticipation. pare. It's a talent din eh. Parang yung iba kasi sabi, ay, ano ba yun, double ka lang naman. Pero sila Mon, sila Makmak, alam mo yun, kaya gaganon lang yan. Gaganyan lang yan. Pag gumanong ka, paminsan nga pinipick up mo yung bola, pare. Yun nga, yung bluff, oo. Tinuturo rin ni Francio, naalala ko, parang bluff ka lang, mga 2 bluff. Pag may pinick up, banat ka na. Ganun na, napag-aalala ko, ganun yun. Pero man, kung hindi nagbabuy-in yung player sa press nyo, hindi mag-work eh. Oo, syempre. Hindi talaga eh. Hindi Kailangan talaga. mag-buy-in yung player sa gusto in ni any coach system, eh. diba? Pag hindi Oo, mag-buy-in system mga eh. players. Feeling ko yung Pinaka-importante. advantage na natin, yung conditioning natin eh. Yeah. Laki talaga. Parang sinasabi nga ni Franz, dapat kung umabot tayo ng overtime, sila, pagod na yan tayo. Oo. Parang first quarter pa rin. Yun ang mentality namin sa practice eh. And how frustrating was that na, siyempre, UAP game, bilis eh, diba? Non-stop eh. Very frustrating, lalo na yung off a timeout. Timeout, syempre, alam mo may press. Tapos after ng timeout, naagawan ka. Hindi, seryo, laglag balikat, lalo na sa point guard. Naiinis ako sa big man namin eh. Iyan ang crucial, yung big man eh. Di ba? Pagka pumula sa gitna, tapos maagawan ka pa. Yeah, nakakawalang gana yung game. Parang nawawalan ako ng gana. Maglaro na, ano ba yan? Kaka-timeout lang, nag-error tayo. Yung hindi ko kasalanan ng big man. Sino yung big man? Baka yung pasa mo Sino lang. yan? Sino yan? Sino yan? Attention, Philip Butel. Attention. Kakapi mo ngayon ah. Kakapi mo Oo, ngayon kapi ko ngayon yan eh. Sorry pero masakit sa loob talaga. Naiinis ako. Ako, iba yung ugali ko nung college ako, iba yung ugali ko nag-PBA ako. Nung college ako, mayabang ako eh. Kumbaga, boss ako eh. Ano ba? Ano magagawa natin? Pero hindi nila kasalanan eh. Magaling talaga yung press ng LaSalle. Another part of it, as Joseph nga touched on, is kondisyon kayo eh. Ngayon, yung kondisyon na yan, again,
pinaghihirapan yan. And we're curious, paano ba yung legendary conditioning and nutrition ng Lasal? How did it work? Well, sa conditioning yan, dami namin tinakbo. I mean, we ran a lot of suicides, 17s, 11s, kung ano man maisip nila Coach Derek, nila Coach Franz, papatakbo yung and then they made sure we touch the line. Yun yung very important daw. You have to touch the line when you do your sprints. Kung hindi ulit. Tapos, yun, dami na, nag-aaway na kami noon. That's one, of course. And then yung nutrition, when Coach Dan came in, Dan Rose. Dan Rose, yun, bawal pork. Favorite ko pa naman yung liempo, tsaka mga sisig dun sa kanto-kanto sa Taft. So, yun. I guess in a way, that helped. Na yung tamang, conditioning. Hindi ko alam kung sa inyo, kung gano'n na rin. Binigyan pa ako ng whey protein. Bagay na yung ko, inumin ko nga ito. Talagang lahat ng mga tapos binibigyan pa kami ng mga granola. Imbes na tortillos, mga chichirya kainin natin yung granola na may mga parang raisins. trail mix niya. Oo, yun ang yung pala, ewan ko, negosyo yata. Negosyo pa rin. Binibenta pa. Ito, binibenta kami. Lahat kami may ziplock. Oats. Oo, di ba? Hindi tayo pinulikat eh. Di ba yung mga fast food, sabi niya, well, nasa players naman yun kung gusto sundin, di ba? Tama. Yun ang naano ko Kami talaga sa saging Lasal. lang kami, saging eh. Kayo, ano pa pala kayo? Oo, yung mga whey protein pa Tapos pala. meron pa tayo every press, di ba? Yung, alam mo yung oxygen sa... meron pa kami, kuyari pagod na Galing, Paano pa kami ng oxygen yan? Pero speaking of fast food, nung last year ko, diba? That's the first year ni Coach Dan eh. So birthday ko. So before practice natin 4 to 7, diba? So after classes, nag-order ako McDo. Pag-McDo ko sa team. So lahat kami, kain kami. Dating si Coach Dan. Kita niya sa trash can. Who ate McDonald's? So, ninth floor yung namin, diba? Yung Razon. Siguro 10 times kami. Stairs. 9 floor. Happy birthday. Happy birthday. Sorry guys. Sorry. Hindi ko alam ano. Siguro yung mga teammate ko, nimumura na ako nun. Dapat di ka na nagpakain eh. Is it correct to say that Coach Franz Pomaren was the architect of the Nightmare Press? Yes or no? Mon, ikaw muna. In a way, actually si Coach Derek din talaga yung nung pumasok si Coach Franz, Coach Derek was there, parang consultant. So, sila talaga yung nag-establish ng press na yon. So up to now, yun yung ginagawa namin sa Lasal with Coach Derek. So, yeah. Kasi from the previous year, with Coach Jong, wala naman masyadong press kami. More of solid half-court. This is when you were playing na? When you were playing solid half-court defense, tapos yung motion offense. So, sa UAAP, parang si Coach Franz and the Pomaren system, they were the ones who put in the press. So, in 98. Parang gusto talaga niya very in condition yung mga players niya. Yun talaga. Kaya nga, di ba, pag tinanong ng mga ibang coaches, ibang players, pag galing ka kay Pomaren, unang tinatanong nila, nako, alam ko na yung practice niya, matindi yan. 3 hours so far. Yan diba, ang repetition. That's the mentality Yan pag talaga. sinabing Pomaren. Hirap na practice, mahaba. Did they ever explain, whether it's Manong or Coach Franz, na kung bakit grabe yung belief nila in the press? Bakit gano'n na lang yung commitment nila na we're going to do the press. If other coaches aren't going to do it, tayo gagawin natin. In-explain ba yun sa inyo? If I remember correctly, parang si either Coach Derek or Coach Franz. Coach Derek ata had a conversation with Dom. Dominic Uy. Oh yeah, because siya yung captain nun eh. Si Dom yung captain nun nung 98 when Coach Franz took over. Parang may tinanong lang siya, ikaw Dom, nakailang second place ka na? Parang, sabi ni Dom, 3, 4 ata or something. Last year ni Dom yun. Gusto mo mag-champion? Oo, coach. Kailangan natin dumipensa. Parang ganun yung tone. Basta it has to start from defense. So yun yung, one of our first meetings, parang yun yung tanong niya kagad kay Dom eh. So from there, parang naset na yung tone na, didepensa tayo. And then slowly, inintroduce nila yung press nga. The LaSalle crowd more. That brings down Ateneo's lead to 6. And here's the steal by the LaSallians. And Wilson will score in the layup.
Have so much time to try and get back in this ball game. Now here's a steal by Wilson. Over to Yo. Yo, all the way. Yes. The nightmare press is sort of like a rite of passage for a player. You have to live through it. Kailangan mapahiya ka, kailangan maagawan ka, mapahiya ka in front of sa Araneta or Ninoy Aquino Stadium. And then you earn the right to be mature and earn the right na, oh, alam ko na yan, nadaanan ko na yan eh. Tama. Kasi, Kermix, pagka may nagpipress ng ibang team, kunwari, UST, Ateneo, hindi ako natatakot eh. Hindi ko alam kung bakit. Parang, okay, press kayo. Pero pag Lasal lang nagpipress, iba na yung utak ko, pare. Parang iba to ha, ibang press to. Parang mas kakabahan ka. Hindi ko alam bakit, di ba? Baka dahil sa pagmumukha nila. Siguro sila. Then non-stop kasi Lasal press eh. Oo. From the tip-off until hanggang dulo kasi Sistema, pare, walang okay. stop eh. Yung iba kasi, di ba, pasundot-sundot lang. Yung Lasal, Yun, pare, yun. hanggang matapos yung Press buzzer, pare. Ikaw, Wes, when did you feel na I'm not bothered anymore by the nightmare press? Or did that feeling ever go away? Latter part din. Nung I think mga 2002, parang mas alam mo na kasi you know what to expect already. So it's just a matter of handling yourself with that expectation na magpe-press sila. So ano ba yung dapat kong gawin? Ano ba yung options ko? Mas mature na rin. Syempre, dahil ilang years mo na pinagdadaanan yun, biruin mo, tinalo ko 98, 99, 2000. Yung naging result. I think maganda yung result. sinabi ni Paul kanina na maybe it's not so much na yes, it's part of it na itong press na ginamit because as Joseph said, hindi naman yung inimbento ng mga pumarin eh. It already exists. Diba, Mon? Andyan na yan eh. Other teams from other countries, they do the same thing. But as Paul said nga, kasi nga, sino ba yung gumagawa? Sino yung nagpapagawa? Pumarins. Manong Derek, Coach Franz. Sino yung gumagawa? Eto na. Monose, Joseph Yo, Cardona, Aranya, etc., etc. And so, parang kumbaga, hindi yun gagana if not for the people who were actually doing the hard work. Ayan na, the conditioning and the nutrition and the training. Hindi gagana yan. Because sinubukan nyo, pretty sure other teams in the UP, gawin kaya natin para give them a dose of their own meds. Pero it's not gonna work if there's no buy-in, if you do not have the right people. In the end of the day, it's tao who's doing it, di ba? Who's leading it and who's doing it, no, Mon? Yeah, that's correct. I mean, yan, press man yan or, the triangle offense. I mean, if it works for everyone, everybody will be doing everyone it. will do it, yeah. Diba? So it really depends on the materials you have. So that's part of recruitment na rin. Kung sila Coach Franz, they know what type of player they want to recruit. And of course, those are the players that can, defend and run the press. Diba? So, yeah, it's important talaga yung ano. And then, of course, the buy-in of everyone. So, ayun nga. Nasisindak din kami ni Coach Franz minsan. So, it's either my way or the highway eh. So, kung gusto mo talaga to be part of the team, sunod ka. Ito yung sistema natin. Pero yung trust kasi talaga eh. It's like sasabi mo sa triangle offense with Coach Tim. Kumbaga, di ba, everyone, di ba, para marami nang gumaya sa triangle, pero hindi nila na successful kasi Coach Tim knows how to do the triangle talaga perfectly. Same thing kay Coach Franz, di ba? Marami nang gumaya sa press, pero hindi naging successful kasi si Coach Franz, iba rin eh, kasi siya talaga yung nag-start eh. Diba? Yun yung tingin ko parang same with Tim going with triangle, same with kay Franz sa press. Ang daming gumaya, pero hindi na lahat naging successful. Kaya ano. Ikaw, Wes, when you see those old Ateneo, I don't know, either natsambahan mo or someone brings it up, tells you about it, ganyan. Minsan ba bumabalik yung feelings of trauma and alam mo yun, yung parang, oh my gosh, grabe yung time na yan. Actually, it's not trauma, pero yung parang, ang saya panoorin, and then maaalala mo yung ginawa mo, naaalala mo kung paano ka nagkamali, naaalala mo kung paano mo siya tinry i-break. So yun yung sa akin na, ito yung, as in, pag papanood mo, alam mo kung ano yung ginawa mo at that time eh. So, bumabalik yung, it's very nostalgic. Bumabalik lang lahat ng feeling
The good, the bad, Yeah, oo, yung champion, napahiya ka, whatever. Paano yan? It's all kind of part of it. yun yung sa akin, yun yung bumabalik na lahat-lahat parang ano nangyari at that particular moment. Nung So, nakaipit ka doon, no? Nakaipit ka. Doon si And it's- Macmac, doon si Joseph, ganun. and it's fun to look back. Yeah. Tama. How would you describe the legendary Lasal Nightmare Press in one word? Oh, Paul, I'll start with you. Sleepless. Sleepless. Kasi ano pa lang eh, hindi ka makatulog. Kahit na maaga ka matulog, iniisip mo, paano mo i-break? Sleepless. Sleepless. Ang daming player na ganyan, no? I'm Yeah, sure. sleepless. In those years, no? Yeah. Hindi nakakatulog talaga night before the game. Wes, Nightmare Press in one word. Relentless. Relentless. Kasi whether ma-break mo siya o hindi, nandun siya. So, all throughout the game, from first to fourth, the press is there. So, you have to deal with it. So, for me, that's relentless. Joseph. Sa akin, well, rattle. Kasi lagi pagkalaban namin yung mga teams, alam ko na mararattle talaga. For a certain time na, yan na, pag narattle na sila, tapos na sila. Parang okay. Kaya hindi na naalala. makakatulog si Paul ulit. Hindi na ulit. Yun lang, parang yun ang mentality namin. Basta pag narattle natin sila, yun na yun, tapos na yan. Tapos na laban dyan. Diba? Tapos na lang. Oo. And last but not the least, Mon. Yan, kung si Paul sleepless, siguro makikiuso ako para makarelate yung mga younger viewers natin. Good night. Good night. So, Tapos na. Pag hindi mo malusutan yan, good Patay night Good na. night. So, Good night. Galing. kasi sobrang puyat na si Paul. Nakakaisip. Nakakaisip. So, papatulogin na lang namin. Wow. Iba talaga barat Galing, ito, galing. ano? Mukhang boy next door eh. Yeah, nga eh. Pero, job solid eh. Paul Artadi, Joseph Thank you. Yo, Westy Gonzalez, and Monose. Guys, thank you for all the nostalgia, the memory sharing, the joys and the pain. And I'm sure marami natutunan yung viewers and fans natin today. Maraming salamat, guys. Yes, Thank thank you. you, thank you. Thank you. Thank you. Welcome to Manila. Daming mga kila, daming tumutulak, daming nangihila. Welcome to Manila, daming mga kila. Walang tinitira pagkat lahat ay tinitira. Grabe tumingin, nalagkit, di mo lang masabi kung galit. Kasadyang aning kasi gamit, hawak-hawak patalim, hanap-hanap kapalit. Kung ibibigay ang buhay yung pitaka na bitbit, hindi kinalabit pagkaapak mo sa dilim. At ang iyong laman ay gusto lang naman palabasin. Huwag kang sisigaw kung ayaw mo kaming